God. Hallelujah. We praise your name, O Lord God. May you be glorified with our praises, O Lord. Hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, lead us to the cross of God. Hallelujah. Sing you I come, quiet my soul. Remember, redemption's here. Hear your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me, lead me to the cross. You were as I tempted and tried. You your word became flesh for my sin and death. For your reason, everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me, lead me to the cross. To your heart, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Bring me to myself, I belong to you. Lead me, lead me to the lead us to the cross, oh God. Hallelujah. We praise your name, Father God. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise the Lord and God. Hallelujah. Hallelujah.
Yes, go ahead, Pastor. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, God. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. We give you praise, Lord. Ang sarap po, Panginoon, magpuri sa iyo. Ang sarap ang umawit. Ang sarap na manatili sa presensya mo, Lord. Lalo na sa sitwasyong ito, Lord, na nakikita namin na marami, Panginoon, ang tao na nagdurusa, naghihirap, na apektuhan dahil sa pandemic. But, Lord, tonight, hayaan mo, Lord, na piliin namin manatili sa presensya mo. Piliin namin, Lord, na mag-aral sa iyong mga salita. Yes. Piliin namin, Lord, na magutom kami, Panginoon, sa espiritual na pagkain. At hayaan niyo po, Lord, na naisin namin at sadyain namin na lagi kaming manalangin, magtiwala, umasa sa iyo. At sa prayer Yes, meeting amen. namin, Panginoon, gabi-gabi. Salamat, Lord, sa mga answered prayer. Salamat, Panginoon, na Amen. pinakikinggan mo ang daing ng mga banal. Di pinapakinggan mo ang daing ng mga sumasampalataya at sumusunod sa iyo. Pinakikinggan mo, Panginoon, ang aming mga iyak, ang aming, Panginoon, panaghoy, sapagkat alam namin, Lord, na kapag kami lumapit sa iyo, Lord, ang iyong puso na naaantig at iyong pinakikinggan ang aming mga daing sa iyo. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo, Ama. Salamat dahil ikaw ang tunay na Diyos na pag lumapit kami ay hindi mo kami binibigo. Sinabi mo, Panginoon, sa mga salita na hindi ka bingi para di mo marinig ang aming mga daing. And tonight, Lord, Lord. we ask, Lord, anointing, empowered us, oh Lord, with your with the power of the Holy Spirit, Lord, na maunawaan namin, matanggap namin ang spiritual blessing tonight. And Lord, we ask your guidance and we acknowledge your presence, oh Lord, in this our prayer meeting group. We thank you and we allow you, Lord, to minister to each one of us. We praise you and bless your servant, oh God, as a channel of blessing. Thank you, Lord. We Yes, bless you and we give you praise in Jesus' mighty name. Amen. Praise be to God. Hallelujah. So, magandang gabi po muli mga kapatid sa Panginoon at nakakatuwa at nakaka-bless. Thank you so much sa mga pagbati po ninyo sa aking kaarawan. Ayan. Salamat po dahil talagang answered prayer, dahil naging masaya at maganda ang aming teka, tingnan ko. Kung ano po pagka hindi maganda ang internet ko, i-off ko na lang yung cam ko. Okay po ba? Yan. Yan. Okay? So, answer prayer po dahil magkakasama kami magkakapatid. But even though yung aking pamangkin ay nasa ospital pa rin, si Charmaine, so isasama po natin yan sa prayer mamaya at sa mga prayer request po na narito ngayon. So, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, tonight po, makikita po ang ating pag-aaralan sa book of Luke chapter 15, verses 11 to 32. So ito po ay napakahaba para aking basahin lahat at maubos po yung aking time. Pero ang ating pag-aaralan po ngayon, it's about the prodigal son. Yan, yung yung ating pag-aaralan ngayon. Yung ito yung kwento about sa prodigal son. Pero ang topic po natin ngayong gabi ay pinamagatan ko pong the Father's Unconditional Love. Ayan. Yung pag-ibig ng ating ama na ipinakita sa parable na ito. Kaya makikita natin dito sa verse 15 o sa chapter 15 verses 11. Mayroon lamang po akong mga ilang verses na babasahin pero hindi po ang lahat na verses. Okay? Sa Luke chapter 15 verse 11. Jesus continued, There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. And tatalon po tayo sa verse 17. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against you, against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.
Make me like one of your hard men. So he got up and went to his father. So verse 22. But the father said to him, okay, sorry po. Verse 21. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Okay? Verse 22. But the father said to his servant, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For the son of mine was dead and he is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Sa verse 28 po. The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. Okay. Verse 31, My son, the father said, You are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. So praise be to God. So ang pamagat po ng ating pag-aralan ulit ngayon ay the Father's unconditional love. So makikita po natin dito sa story na may tatlong tao o prominent na mga characters. Ang una ay yung youngest son, ang pangalawa yung father, at yung pangatlo yung oldest son, the eldest son. So makikita po natin dito na itong youngest son, hiningi na yung kanyang karapatan sa kanyang ama at ibinigay ito ng kanyang ama nang walang pasubali. So itong sitwasyon na ito, a young man desired to be independent of his father and ask for inheritance while the father is still alive. Kumbaga sa ating kultura, mapupunta lang ang ating mamanahin sa atin kapag wala na totally ang ating mga magulang. Pero itong anak na ito, grabe, buhay pa ang tatay, hiningi na yung kanyang mana. Pero itong father naman, siguro itong anak na ito talagang makulit o talagang disobedient na anak, para wala na lang gulo, ibinigay na ng ama ang kanyang hinihingi. At ito na nga, nung ibinigay ng kanyang ama, lumayo siya. Pumunta siya sa ibang country at daladala ang kanyang kayamanan. At doon nagpasasa, nagpakasaya, nilustay lahat ng kanyang kayamanan for his pleasure. His attitude represent the modern society in the backsliding Christian who believe they don't need God. Ito yung mga taong hindi ko na kailangan ng tatay ko. Yan. Ito yung the youngest son. Hindi ko na kailangan ng tatay ko. Marami na akong pera. Kaya ko nang mabuhay sa sarili ko. Ganon din ito po, simbolo ito ng mga Kristiyano o mga mananampalataya na iniisip niya, napagpala naman ako, marami na akong bagay na kailangan ko. Ito yung paraan na napapalayo. Amen? Nandiyan po ba kayo? Nandiyan po ba kayo? Amen. 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 Paraan na, amen, praise God, na napapalayo dahil sa mga taglay niya na ang karangyaan, kayamanan, kumbaga naibigay na ng ama. Ayan, yung mga bagay na gusto niya, ito na yung nagtulak sa kanya para siya lumayo. May mga pagkakataon, mga magulang at kapatid, na bilang tayo, mga anak ng Diyos, napapalayo tayo, nagbabackslide tayo, ayan, napapalayo tayo sa ating Panginoon kapag iniisip na natin na, answered prayer na ako, meron na
pinakinggan ng Diyos ang aking mga dalangin, sapat na ang mga bagay na meron ako. Kaya minsan, ito yung nagtutulak minsan sa mga ibang Kristiyano na mahina pa ang pananampalataya, nag-i-enjoy sa kanilang kaparaanan na akala nila, oh, blessed na ako, marami na akong bagay na kailangan, sapat na ito, at ito yung di nila nalalaman na ang mga bagay na meron sila, ito na yung paraan na unti-unti na silang napapalayo sa presensya ng Panginoon. The Prodigal Son's journey, sabi dito, ito yung simbolo ng modern society which has crossed God ethical, moral and religious boundaries in the Christians that are mingled to the world. Ito na yung kapag lumayo ka na pinili mo ng lumayo sa piling ng ama. Ito kasing anak itong youngest son, pinili niya ng lumayo sa ama sa pag-aakala niya na kaya niyang mamuhay kahit wala ang kanyang ama. Ito rin po mga magulang kapatid, sa atin bilang isang Kristiyano, ang ating ama, ang ating Abba Father, yan, ang ating Abba Father, ang ating amang Diyos. Kapag pinili natin na lumayo at inisip natin na, ay, mahal naman ako ng Diyos. Ayan. At dahil iniisip natin na mahal natin ang Diyos, nagagawa natin na makipagmingle pa, yung makiayon pa sa takbo ng mundong ito, yung ini-enjoy natin yung takbo ng mundong ito, na sa pag-enjoy natin sa mga makamundong gawain, ito rin yung paraan para mapalayo tayo sa Panginoon. Amen? Yung mga makamundong gawain. Place your lasted only for a season because soon, he lost everything. Iyon, nag-enjoy nga pansamantala itong youngest son, nag-enjoy sa lahat ng bagay na meron siya, at na unti-unti nang nawala yung kanyang kayamanan na hiningi niya sa kanyang ama. Pero nung time na siya po ay walang-wala na, sabi doon sa story, alam naman natin na dumating sa point ng buhay ng alibughang anak na ito, yung youngest son, na wala na siyang makain at napilitan siyang mamasukan bilang tagapag-alaga o tagapagpakain ng baboy. At nung panahon na halos wala na siyang makain, halos kainin niya na lamang yung pagkain ng baboy. Pero sabi doon niya na-realize na sa bahay ng aking ama, sabi doon, napakaraming servant, masaya, maganda ang buhay ko doon. Nung sa panahon na siya naghihirap na, nung sa panahon na siya nag-iisa na, iniwan na siya ng mga kaibigan, iniwan na siya, wala na, hindi niya na ma-enjoy yung buhay na ginusto niya. Nung panahon na siya ay walang-wala na, saka lang niya na-realize na kailangan niya nang bumalik. Sabi doon sa ating binasa kanina, I will go back to my father's house. Yan. Nagdesisyon siya na babalik siya sa bahay ng kanyang ama. Sabi doon, his pleasure lasted only for a season because soon he lost everything. Nung nawala na yung kanyang lahat ng tinataglay, saka lang siya nagdesisyon. Ito yung napakasaklap mga kapatid, na ang isang tao kapag nawala na ang lahat sa kanyang buhay, saka lang siya magdidesisyon na muling bumalik sa Panginoon. There are many different reasons why people backslide. Ayan. Maraming dahilan. Ayan. Pero meron akong ibibigay sa inyong na tatlo. Number 1, to think independently of God is just the beginning of backsliding. Ito yon. Yung pag-inisip natin na kaya ko naman ng mamuhay kahit wala si pastor, kahit walang discipleship, kahit wala akong ministry. Ayan. Yung gusto mo nang mamuhay na malaya, walang commitment. Ayan. Ito na yung start o pasimula na napapalayo na tayo sa Panginoon. Yeah, it draws us away from God kapag pinili natin na di na natin kailangan ang mga mag-involve sa ministry, mag-prayer meeting, magbasa ng Bible. Ayan. It draws us away from God. Ang sabi diyan sa verse 11 to 12 na lumayo siya, nagdesisyon siyang lumayo na talaga, dala-dala niya na ang kanyang kayamanan. Sometimes, mga magulang at kapatid, hindi natin alam na may mga pagkakataon kapag tayo nabulag na ng mga kayamanan sa mundong ito at ng mga bagay na meron tayo, at itong mga bagay na meron tayo ay tinangkilik natin ng higit sa Panginoon,
ito na yung, it draws us away from God. At ang sabi sa Isaiah 53 verse 6, we are all like sheep, have gone astray. Each of us has torn Right. his own way. Marami daw po na tao ngayon, kagaya ng isang usa na nagsarili, lumayo, yan, napalayo. May mga pagkakataon na tayo po minsan di natin naiisip o maaring akala natin nasa ano pa tayo ng Panginoon, malapit pa tayo sa Panginoon, pero malayo na pala. Kaya doon unti-unti tayo nawawala na ng pag-asa, tayo ay nai-stress, nadidepress, alam mo yon, wala na yung joy, kagaya ng prodigal son na ito, na nung pinili niyang lumayo sa Panginoon, ang sabi doon, na sabi niya, nung panahon na wala na siya talaga, naisip niya, ay kailangan ko palang aking ama, kailangan ko nang bumalik. So, tayo, may mga pagkakataon, pinapahintulutan, God allows us, ayan, permitted. Kumbaga kung tutusin ang pagkakataong ito, pwede namang sabihin ng ama na hindi ko ibibigay ang kayamanan o ang kayamanan sapagkat pwede kang mapariwara. Pero bakit ibinigay? Ibinigay ng ama. Ayan. So doon natin makikita na may purpose. Mamaya po, darating tayo dyan. So number 1, it draws us away from God. Ayan. To think independently of God is just the beginning of backsliding, kagaya ng prodigal son. And number 2, the absence of God which results from drifting. Ayan. Leaves us spiritual emptiness in our hearts. Ayan. Worldly pleasure cannot satisfy. Dito natin makikita dito sa prodigal son na nung nagpakasaya siya, nang nagpakasasa siya sa kanyang piniling buhay na gastusin o ubusin yung kanyang kayamanan sa pleasures. Ayan. Pero makikita natin doon na at the end of the day, nung nawala na ang lahat ng meron siya, ayan, nung nawala na ang lahat, sabi diyan, nagkaroon siya ng emptiness. Ayan. Yung worldly pleasure cannot satisfy. Hindi talaga wala talagang satisfaction dito sa mundong ito kahit na meron tayong mga bagay na taglay ng mga material at kayamanan. So sabi sa Jeremiah 2:13, ito po, kung ikukumpara natin sa verse 13 to 14 ng Luke chapter 15, ang Jeremiah 2:13 sinasabi, my people have committed two sins. Ayan, dalawang kasalanan ang nagagawa ng tao. Yun ang sinabi ni Jeremiah. They have forsaken me. Ito ang masaklap. Kapag they have forsaken me, the springs of living water. Ayan. Ayan, sabi doon, pinili na kalimutan ako. Ang nagbibigay, the spring of the living water, yung nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng satisfaction. And they have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Kumbaga, nagpakahirap nga sa sariling kaparaanan, pero sabi dito, yung broken cistern cannot hold water. Yan. May mga pagkakataon na minsan nagpapakahirap tayo, napagod na tayo, pero at the end of the day, nawala naman palang lahat. Useless ang hirap natin, yung pagod natin. And number 3, the more we struggle to satisfy ourselves, the more we will sink into degrading personal conditions. May limited po kasi ang oras natin, kaya medyo So makikita natin dito na dumating sa point ng prodigal son na ito na andun na sila sa degrading personal conditions. Nandoon na sila sa, anong tawag dito? Yung buhay prinsipe niya, yung pagiging mayaman niya, naging na lamang siyang tagapag-alaga ng baboy. Ito yung napakasakit kapag pinili nating lumayo sa piling ng ating Ama as Christian, as believer. Dito na unti-unting masisira at mawawasak ang ating buhay. At hindi lamang po yun. Dito na yung parang degrading personal conditions, yung baka sasabihin ng mga tao,
Dati ang yaman-yaman niya, dati ang ganda ng buhay, pero dahil sa lumayo sa Panginoon, ganyan na, buti na lang, walang mga taong nakakakita o nakakakilala sa kanya na nakita yung kondisyon niyang ganon. Pero sa sarili niya, alam niya na hindi ito ang gusto kong buhay. Hindi ito ang nais ng aking ama para sa akin. Sabi, kumbaga itong alibughang anak, hindi ito yung kondisyon na buhay na gusto ng ama. Kaya sabi sa Revelation 3:17, i-compare natin sa verse 15-16 ng Luke chapter 15. Sabi doon sa Revelation 3:17, you say, I am rich, I am acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are rich, pitiful, poor, blind, and naked. May susunod pa po yan. Pero ito yung sinasabi dito na may mga pagkakataon na kapag pinili natin lumayo sa Panginoon at sinabi natin, oh, mayaman naman ako, mataglay ko na ang maraming bagay, hindi ko na kailangan anong mapamang bagay. Pero ang sabi dito, ang tingin sa atin ng Panginoon, kapag nagsimula tayong tumingin sa sarili natin na di natin kailangan ang anumang bagay mula sa Panginoon, ang sabi dito, you do not realize that you are rich, pitiful, poor, blind, and naked. So dito magsisimula na tayo ay magiging kawawa, mahirap, kagaya ng nangyari dito sa alibughang anak na ito, na binulag na siya ng makamundong ng kalagayan hanggang naked na talaga. Wala na siya wala na ang lahat ng kanyang maipagmamalaki. So, nung panahon na siya ay naked na talaga, wala na, doon niya pinili na muling bumalik sa ating Panginoon. So mga magulang at kapatid, sa decision niyang yun na bumalik sa Panginoon, sabi niya doon, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. So makikita natin dyan, yung prodigal son, number one na makikita natin yung kondisyon ng prodigal son na lumayo na siya sa Panginoon. Ano naman yung reaksyon ng father? Ano yung pinakita dito ng father? Ang sabi diyan sa ating binasa, but while he was still, ang sabi dito sa verse 21, sa 22, but the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on. Sabing ganon. Sabi po dito, yung reaction ng father, kung sa Tagalog malayo pa, sabi diyan, open arms. Nung makita niya yung kanyang anak, hindi niya na nakilala. Bagkus nagkaroon siya ng awa, nagkaroon siya ng habag, a compassionate heart. Yan, makikita natin dito as a father. Filled with compassion. Ang sabi sa Matthew chapter 9 verse 36, our God is compassionate to the lost. Kagaya ng amang ito na nasa story ng prodigal son. Nung makita niya yung kanyang anak, hindi niya sinabi na, oh, ba't ka pa bumalik? Ba't ka pa bumalik? Gayong wala na ang kayamanan, nilustay mo na. Walang narinig na ganun, walang panunumbat na narinig mula sa bibig ng kanyang ama. Ganun din ang ating Panginoon. Kahit na nagpapara tayo, namuhay tayo sa makamundong bagay, lumayo tayo sa Kanya, naging makasalanan tayo. Pero kahit na nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nahahabag ang nararamdaman sa atin ng Panginoon. Hindi panghuhusga, hindi pang-condemn, kagaya ng ibang tao. So mga kapatid, the father, yung ama, number one na makikita natin dito, filled with compassion. Amen. And number two, he ordered the servants to put the best robe on him. It represents that God dresses the sinners with robe. Sabi diyan, the robe, a robe of righteousness. Sabi sa Isaiah 61:10, ayan, di ko na po babasahin. Ito po yung, ang ating ama, pag nakita na tayo ay nagkasala, nagbalik loob, nagsisi, hindi tayo susumbat na ng Panginoon, hindi tayo i-condemn, hindi tayo paparusahan agad-agad. Bagko, sabi po dyan, binibigyan niya pa ng another chance. Ang sabi dito, binigyan siya ng robe of righteousness, o yung
pinahanda sa mga servant yung robe. Ang ibig sabihin nito, it's a symbol na yung robe of righteousness, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, yung righteousness na ng Christ ang makikita sa atin ng ating Ama. Hindi na yung ating kasalanan. Amen po ba? And number 3 doon na makikita natin, in order, inutusan ng Father, He ordered the servants to put a ring. Yung sing-sing, this is a symbol of acceptance to the family. Ayan, muling pagtanggap. It means yung pag-ibig ay hindi nawala. God raised people who return to Him as His sons rather than a servant. Sabi nung anak, Father, gawin mo na lamang akong isa sa inyong servant, pero hindi. Hindi ganon ang nangyari. Bagkus tinanggap pa rin siya bilang isang anak. Hallelujah. Ayan po ay ang supporting verse po niyan ay sa 1 John chapter 3 verse 1. Ayan. So number 4 na makikita natin diyan, sabi ng Father, He ordered servants to put a sandals. Wow. Ito po nung panahon po kasi yun, ang binibigyan lamang ng mga sandals, yun yung pong mga taong pinalaya na. Ayan, malaya. Ayan, malaya sa panahon ng mga Jewish. Ayan. Ayan, makikita natin, sinners who come to God find everlasting freedom according to John chapter 8, 22. Nung tayo po ay nagdesisyon magbalik loob sa Panginoon, yan, binigyan na tayo ng Panginoon na hindi na tayo alipin, tayo na ngayon ay malaya. Ayan, sabihin, He put a sandals. Yan, ang ibig sabihin nun, meron na tayong everlasting freedom. Ayan, pwede na tayong lumakad ayon sa nais ng Panginoon na may kalayaan. And number 5, sabi diyan, in order ng Father, ng Ama, to kill fattened calf in order to save us. Sabi diyan, God will not spare anything, not even His Son. Sa John 3:16, doon ipinapakita na inoffer ng Panginoon, ng Ama, ng ating Ama, yung kanyang anak. Ayan, si Jesus Christ para sa atin. Hindi na kailangan yung mga pinataba. Si Jesus Christ mismo ang inoffer, ang ibinigay, ang inalay para sa ating kasalanan dahil mahal na mahal tayo ng Ama. Amen? At sabi po doon, number 6 na makikita natin dito sa reaction ng Ama, sabi yun, nagkaroon ng celebration. He celebrates His Son's return. Ayan. Alam niyo po anong sabi sa John 15:10? Sabi diyan, when a sinner repents, there's a great joy among the angels of heaven. Kapag ang isang tao na nagkasala, nagkamali, lumayo sa Panginoon at bumalik, libu-libong anghel sa kalangitan, amen, ang nagdiriwang sa pagbabalik ng kanyang anak. So, praise be to God. God is have a compassionate heart. Our Father, ganun din ang nararamdaman kong ang Ama dito sa lupa. Ganun ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. How much more ang ating Amang nasa langit. Amen? So, ang nakakalungkot lang dito sa sitwasyon ito, ayan, malapit na po tayo. Yung sitwasyon po ng kanyang eldest son. Ayan, the older son. It symbolized of the Pharisee and scribe was angry with his father for forgiving and receiving the prodigal son into the family again. His attitudes remind us of 2 types of Christian in the church. Ayan. Number 1 na Christian na makikita natin na Kristiyano, ayan, sa loob ng iglesia of the church, the self-deserving believers. Ayan. Sabi kasi dito nung ating binasa, naggalit nung nakita ng panganay na welcome ng kanyang ama yung kanyang anak na naglustay ng kayamanan. Sa halip na maging masaya, sabi doon, nagalit siya. Nagalit sa kanyang ama, nagalit sa kanyang kapatid. Grabe. At hindi siya talaga natuwa. Kasi ang inisip nitong kapatid, sabi diyan, ito po yung attitude na the self-deserving believers. Ito ang makikita natin. Nakaramihan sa mga believers, kapag nakita na ang isang kapatid ay nagkasala, at pag bumalik, imbis na pakitaan ng pag-ibig, pagmamahal, pag-welcome, anong makikita natin? Hinuhusgahan. Judgmental.
ang makikita natin, oh, yan, nagkasala naman yan, bakit bumalik pa? Nakakatisod naman yan, yan, di ba? So, mag-ingat po tayo kasi malapit na yung ating, sorry po. Mag-ingat pa tayo. The older son accused the father of not rewarding his upright behavior. There are believers who serve God for the wrong reasons. Yan. Sabi natin, naglilingkod naman ako sa Panginoon. Ako masigit pa sa Kanya. Yan, minsan ganon. We compare ourselves to the kapwa nating Kristiyano na minsan ay lumalayo sa Panginoon at nagbabalik. So minsan mali na ang ating iniisip sa kanila. Sa halip na tanggapin, pakitaan ng pagmamahal, and give another chance, anong ginagawa natin? Hinuhusga natin. Pero hindi ganon ang ating Ama. When He will come na may pag-ibig at pagtanggap. Amen? And number 2, makikita natin dito, lastly, the self-righteous believers. Ito ang matindi. The older son was confident of his own righteousness and held his brother in contempt. Likewise, the self-righteous believer believes in his own righteousness and passes judgment to those that he thinks to be wrong. Ayan. Ito yung mga self-righteous believers na kapag nakikita na ang mga kapwa believers nagkakamali, ayan, minsan na kagad kino-contempt. Ayan, kagaya ng oldest brother dito sa prodigal son. So, sa aking pagtatapos, tingnan po natin how we live. Gaano ba tayo ngayon namumuhay as a Christian? Paano po ba natin nakikita ang ating sarili sa sitwasyong ito? Are we the youngest son or are we the oldest son? Na maaaring inisip natin, ako naman ay naglilingkod sa Panginoon, hindi ako kagaya ng ibang Kristiyano na lumalayo sa Panginoon kaya napapariwara. O are we the Christian na sinasabi natin na thank you God na iniisip ba natin na kahit ano man ang mangyari, papakitaan ko ng pag-ibig ang mga taong lumalayo sa Panginoon kung sila man ay bumalik. O ipinapakitaan ba natin ng pag-ibig nahabagbaga tayo sa mga taong napapariwara, napapalayo sa harapan ng ating Panginoon? How do we live as a Christians? Are we like Jesus with a compassionate heart, or are we a Christian who has a judgmental heart? Kapag tayo po ay hindi naging compassionate, hindi po natin mawiwin ang mga taong lumayo sa Panginoon na mga kapwa believers, na kapag bumalik sila, kung meron mga tayo makitang mga kapwa believers na nakita natin lumayo, di natin nakita for how many years, pag bumalik, tanggapin natin with love. And ano po ba? Di po ba? Dapat ganoon. At kapag meron man tayong mga nakikita sa kapaligiran natin na wala pa talaga kay Christ, be compassionate like Christ. Amen? So, thanks God. Tayo po ay mananalig. So, sa gabing ito, marami po na mga tao ngayon na dahil sa paghihirap, dahil sa sitwasyon sa pandemic, maaaring napapanghinaan na ng loob, gumagawa sa sariling kaparaanan, minsan nasisisi ang Panginoon na, Lord, akala ko ba ikaw ay ganito? Akala ko ba, Lord, ikaw mahabagin? Bakit nangyayari ito sa akin? So tonight, let us pray for them na makita nila ang kabutihan ng Panginoon. Naisipin nila na kapag lumapit sila sa ating Ama, malaya ang Ama, bukas ang kanyang kamay upang yakapin tayo at tanggapin at pakinggan ang ating mga dalangin. Hallelujah, hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, God. Hallelujah. Father God, tonight we are here once again. We are praying together, Lord. We do believe, Lord, Father God in heaven, that you are the compassionate Father. Ikaw ang mapagmahal, mapunong-puno ng pag-ibig. Pinapakita mo yung unconditional love na sa lahat ng tao, sa mga Christian man, maging sa hindi Christian, sa mga believers o non-believers man, even now, O Lord God, in the name of Jesus, mahabag ka po, Panginoon,
Yes, sa Lord. aming bansang Pilipinas, Lord, na ang mga leaders na itinalaga mo, iniluklok mo, inilagay mo, pagkaluban niyo po ng wisdom, how to manage our situation. Lalo na po, Panginoon, yung korupsyon na laganap sa aming bansa na iniisip ng mga leaders sa mga pansariling kaparaanan lamang ang salip na mahabag sa nasasakupan sa mga kapwa Pilipino. Iniisip lang nila, Panginoon, ang kanilang mga sarili. Imbis na makatulong, mas iniisip nila, una nila ang kanilang sarili. Lord, we ask, Lord, in the name of Jesus, Lord, hallelujah, yung kahabag mo Hallelujah. sa aming bansa, maging sa aming presidente, Panginoon, na pagkalooban mo siya ng wisdom kung paano, Panginoon, pamunuan ang aming bansang ito, lalo na po sa panahon ng pandemic. Lord, we Yes, pray, Lord God, amen. nais ang aming mga leaders kung paano, Lord, mabigyan ng solusyon ang kahirapan, kung paano matulungan ang kanilang mga nasasakupan, mga kapwa Pilipino, Panginoon. At Lord, ang pandemic nito, Lord, sa pangalan ni Jesus na lumuluhok kami sa iyo, lumalapit kami sa iyo, Yes, Ama, na ito ay mapigil na. Lord, anumang mga motibo ng mga taong nasa sa ilalim ng pandemic na ito, minsan iniisip namin, Lord, na ito ay panluloko, pandaraya, ito ay negosyo at ang na magpapayaman ang mga gustong yumaman lamang. But right now, Lord, i-reveal mo sa amin, Lord, kung anong nais mo, bakit pinahihintulutan mo ang sitwasyong ito. Pinahintulutan mo, Panginoon, ng pandemic na ito, kagaya ng pinahintulot ng Ama sa kanyang prodigal son na siya ay makaranas ng hirap, makaranas ng ganong sitwasyon. Right now, Father God in heaven, in Jesus' name, Yes. yes, in the ano name man, of Panginoon, ang Jesus. focus mo sa Hallelujah. sitwasyon na aming pinagdadaanan. Lord, i-reveal mo sa amin, i-reveal mo sa mga leaders, i-reveal mo sa mga Christian leaders kung Yes, ano ang Lord. nais mo Hallelujah. pahiwatig upang mabuksan ang aming puso na magkaisa kaming lumuhod, Yes, manalangin, Lord. magpakumbaba. And even right now, Lord, we do believe na may gagawin ka at ginagawa ka sa panahon ng Yes, pandemic. yes, oh God. Para ang isip ng mga tao ay hindi dumipende lamang sa sarili nilang lakas at tapang, at bagkus dumipende sa Diyos na makapangyarihan. Yes, Na Lord. hindi nila makalimutan, Panginoon. Ang mga tao ngayon ay talagang nagpapakasama na, nagpapakalayo na sa iyong presensya, Lord. At ngayon, Panginoon, nakikita na namin ang consequences, Lord. Hallelujah. But Lord, alam namin na hindi mo kami pababayaan. Lalo na ang bansang Pilipinas na tinawag na Christian nation, Lord. And also, Lord, thank you, God, for the answer prayer. And even right now, Lord, we are praying also for the Afghanistan na marami, Panginoon, babae ang nare-rape, maraming babae ang kawawa, maraming mga nandoon, Panginoon, nahihirapan, maging ang mga kapwa namin Pilipino. Lord, take control upon this nation, Panginoon, na hindi mo Yes, pahintulutan ang Satan na maghari. Hindi mo papahintulutan na ang kapangyarihan ng Diablo ang maghari sa bansa ng Afghanistan. Bagkus, Lord, Yes, in dito, the name Panginoon, of Jesus. magpahiwatig na merong kang gagawin sa bansang ito na matagal nang naaalipin ng kasamaan. Lord, ikaw mas makapangyarihan, Diyos, kaysa sa mga taong ito na nagmamarunong, nagmamarunong sa sariling kaparaanan. Lord, sakupin mo po, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ng bansang Afghanistan. Huwag mo pahintulutan Yes, na sakupin ko ng mga masasamang kaisipan ng kasamaan ng Diablo. Oh, in the name of Jesus, we do believe, Lord, na meron kang ginagawa sa sitwasyon ito sa Afghanistan. Hallelujah. Hallelujah. And also, Lord, we are praying for our brethren tonight na nakikiisa sa panalangin ito. Panginoon, iba-iba man ang aming sitwasyon, iba-iba man, Panginoon, ang aming pinagdadaanan, iba man, Panginoon, ang kalagayan ng aming buhay. Maaaring kami, Panginoon, ay may mga sakit at karamdaman. Merong, Panginoon, mga nangangailangang pinansyal. Panginoon, nangangailangan ng mga pambayad sa mga bills na kanilang kinakaharap ngayon. Ngunit hindi alam, Lord, kung saan kukuha. But Lord, ikaw ang aming Diyos na maamang mahabagin. Hindi mo pababayaan ang mga anak mong sa'yo'y nagtitiwala. Hindi mo pababayaan ang mga anak mong sa'yo'y lumalapit. Hindi mo pababayaan, Lord, na ang mga anak mo'y magdusa at maghirap.
Mahal mo kami, Panginoon, at mahal mo ang bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah. I release blessing upon blessing to my brethren right now in Jesus' name na nakikisa sa panalangin ito, Lord. I-touch mo ang kanilang buong pamilya. Proteksyonan mo, Yes, Panginoon, ang kanilang buong pamilya na hindi, Panginoon, maapektuhan ng anumang pandemic na ito, ng anumang virus ng COVID in the name of Jesus, in the name of Yes, Jesus. hallelujah. I will ask with your most precious blood in the name of Jesus. And tonight, Lord, we do believe, Lord, that your power, oh God, your power, Lord, flow upon to our family, to each one of us, Lord, na ikaw ang huhubog, ikaw, Panginoon, magpapaunawa, ikaw ang magtuturo at magpatuloy na magre-remind sa amin, Lord, kung ano ang dapat maging attitude namin, kung ano ang dapat maging pamumuhay namin na nakakalugod sa iyo, Lord. Mas piliin namin, Panginoon, na isipin kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo kami pinahalagahan, kung gaano ka sa amin, Panginoon, concern sa sitwasyon ito. Lord, Abba Father God in heaven, we thank you so much, God, for your great love, for your unconditional love. Lord, mahal mo ang bawat isa sa amin at hindi mo papahintulutan na ang bawat isa sa amin ay mapalayo mula sa iyong makakamay. Lord, hawakan mo nga po ang bawat pamilyang narito, ang bawat anak mong narito ngayon, na kami ay manatili sa iyong piling, Panginoon, upang hindi kami, Lord, mapariwara at maalipin ng anumang gawa ng kaaway. Father God, protect our family. Ang bawat isang narito, Lord, na ang bawat pamilya, Panginoon, na narito ay iyong pagpapalain higit pa sa kanilang inaasahan. Amen. I declare blessing. Amen. I declare peace of Amen. mind. I declare good health. I declare I victory. receive. I declare Yes, the blood of hallelujah. Jesus. Hallelujah. I declare prosperity. I declare abundant life Yes, sa bawat Lord. isang narito. Yes, hallelujah. I Hallelujah. declare good health, oh God. I declare Thank long you, life, oh Lord. God. In the name of Yes, Jesus. hallelujah, Hallelujah. Lord. In the Amen. name of Jesus. Yes, And I in the declare name of peace in the Jesus. name of Jesus. We Yes, I declare, hallelujah. Lord. declare in Jesus' name an abundant life, an eternal life, an Thank you, everlasting Lord. life, We oh receive, God. Lord. Hallelujah. And Thank you, God. protection upon to our Yes, family. Lord. Lahat ng Amen, pamilya, Lord. Thank Panginoon, you. na narito ay meron Thank you, ng Jesus. nakamtan na salvation. At sinabi mo Yes. yun sa iyong mga salita, Lord, na isa man sa aming pamilya ang manampalataya, ang aming buong sambahayanan ay maliligtas. And we claim it right now. Hallelujah. Lord. Hallelujah. We claim it in the name of Jesus. And thank you, Father God in heaven, for your unconditional love. That you Amen. never, Amen. Thank you, Lord. Praise God. Jesus. love us Hallelujah. so much. We bless you, Lord. We bless you, Father. We bless you, Father. All the blessings, honor, and glory be yours, O God. Praise be to God. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. Praise Thank you, God. thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, God. Thank you, Jesus. Picture time na Thank you, po. Jesus. Amen. Good night kami.